Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Book of Esther, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 4. Ito ang nakasaad. Nang malaman ni Mordecai ang lahat ng nangyari, pinunit niya ang kanyang kasuotan. Nagsuot siya ng damit papanluksa. Naglagay ng abo sa ulo at naglibot sa buong lungsod at malakas na tumatangis. Naupo siya labas ng pintuan ng palasyo sapagkat hindi pinapayagang pumasok doon ang sinumang nakasuot ng damit panluksa. Ang mga Hudyo naman sa bawat lalawigang naabot ng utos ng hari ay nanangis ng buong kapaitan, nag-ayuno at nagluksa. Karamihan sa kanila ay nagsuot ng damit panluksa at naglagay ng abo sa ulo. Lubos na nabahala si Reyna Esther nang malaman niya ang pangyayari mula sa kanyang mga katulong na babae at mga eunuko. Kaya pinadalhan niya ng bihisan si Mordecai, ngunit ayaw nitong tanggapin yun. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking babahagi ay mula sa Aklat ni Esther, ika-4 na kabanata, talata 5 hanggang 7. Dahil dito, ipinatawag niya si Hatak, isa sa mga eunuko ng hari at itinalagang katulong niya. Pinapunta niya ito kay Mordecai at pinatanong kung bakit siya nagkakaganoon. Pinuntahan nga ni Hatak si Mordecai sa labas ng palasyo. Sinabi naman ito sa kanya ang buong pangyayari, pati ang halagang ibibigay ni Haman sa kabangyaman ng hari, mapatay lamang ang mga Hudyo. Purihin po natin Amang Lumikha sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin ngayon mula sa libro ng Esther chapter 4 verses 8 to 9. Binigyan din siya ni Mordecai ng kopya ng kautusan ng hari na ipinamalita sa mga taga-Susa at nagsasaad ng paglipol ng mga Hudyo. Sinabihan niya si Hatak na ipakita ito kay Esther at ipaliwanag sa kanya ang lahat ng nangyari. At pakiusapan ito na pumunta sa hari upang magmakaawa para sa kanyang mga kalahi. Bumalik si Hatak kay Esther at sinabi ang lahat ng sinabi ni Mordecai. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa Aklat ng Esther, chapter 4, verse 10 to 11. Pinabalik muli ni Esther si Hatak kay Mordecai at ipinasabi ang ganito. Alam ng lahat sa buong kaharian na ang sino mang lalapit sa hari sa loob ng kanyang bulwagan, lalaki man o babae na hindi ipinapatawag ay papatayin. Maliban na lang kung iaabot ng hari ang kanyang gintong setro sa taong ito. At 1 buwan na akong hindi ipinapatawag ng hari. Amen. God bless po. Hello po, good evening. Ang aking Bible verse for today is from the book of Esther, chapter 4, verses 12 to 14. Nang matanggap ni Mordecai ang sagot ni Esther, ganito naman ang ipinasabi niya. Esther, huwag mo sanang akalaing dahil nakatira ka sa palasyo ay ligtas ka na. Kapag ipinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo, ngunit malilipol ka at ang iyong sambahayan. Anong malay mo? Baka nga ang dahilan kung bakit ka naging reyna ay para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Muli, pagpalain po ang bawat isa at na tayo magpuri sa Panginoon sa binigay muli sa ating pagkakataon na tayo makapagpatuloy sa devotion na ginagawa po natin. No? At tayo po ay nasa Esther chapter 4 at ang ating pong babasahin ay 15 to 17. So sabi po dito, kaya't ipinadala ni Esther ang ganitong sagot kay Mordecai. No? Ipatawag mo ang lahat ng Hudyo sa Susan, mag-ayuno ka para sa akin. Huwag kayong kakain ni iinom sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Ako at ang aking mga alipin ay mag-aayuno rin. Pagkatapos, kahit bawal, pupunta ako sa hari. Kung ako'y mamatay na ako. Kaya't umalis si Mordecai at ginawa ang lahat ng inuutos ni Esther. No? So dito makikita po natin, no? Yung ginawa po ni Esther ay base po ito dun sa ginawa rin ni Mordecai. No?
na pagpapaalala kay Esther na hindi rin siya ligtas, no? Kaya hindi siya pwedeng manahimik. At dito makikita natin si Esther, pagkatapos mangyari ang mga bagay nito, nagkaroon po siya ng takot na harapin, no? Kaya nga sabi niya, ay kung kinakailangan mamatay, ay mamatay. Kasi alam ni Esther na kapag walang imbita, no, mula sa hari, ay papatayin ang sino malalapit sa hari na walang pagpapatawag yung hari. So dito makita natin na si Esther ay susulong sapagkat nandoon na kumbaga naliwanagan siya, no, sa sinabi ni Mordecai na hindi rin siya ligtas sapagkat siya ay mula rin sa lahi ng mga Hudyo. At dito nakita natin yung ginawa ni Esther ay naghanda po talaga sila, no, nagkaroon po ng panalangin, pag-aayuno, at dito talagang kinakailang ihanda, no, yung kanilang mga puso. So bago siya humarap dun sa hari, ay sinabihan niya si Mordecai kung ano yung mga dapat gawin, na kahit yung kanyang mga alipin ay mag-aayuno din, no? Isipin natin, hindi kakain ng 3 araw ni iinom ng tubig, no? So talagang grabe po yung pag-aayuno nito. Dito na makikita natin na talagang may dahilan kung bakit si Esther ay naroon sa hari. So ibig sabihin, hindi po talaga aksidente yung hindi pagsunod ni Reyna Baste, no, kundi may layunin talaga ang Panginoon kung bakit nangyari yung mga bagay na yun. Kasi yung Panginoon natin ay He is the God of all mankind. So may layunin ng Panginoon kung bakit ito nangyari. Kasi nga kailangan pumasok si Esther upang maligtas ang mga Hudyo. So dito makikita po natin na talagang yung pagiging reyna ni Esther, ito po ay may dahilan, no? Ito po ay talagang purpose ito ng Panginoon na mapunta talaga siya doon sa palasyo upang sa ganun ay mahadlangan, no, yung mga plano ng kaaway para sa mga Hudyo na totally na talagang ubusin ito. So dito po natin makikita na talagang ang Panginoon ay tunay ngang He is the God of all mankind. So purihin po muli ang Panginoon, and God bless everyone.